Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat. Gusto niyo ba yan, mga ka-ride-on sa Panginoon? Ang abaglingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 833 ng Ride-On Ministry. Araw po ng Monday, Lunes, July 4, 2022. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Word, Ride On with the Son of Praise, Worship, Prayer, and Service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito, mga ka-Ride On sa Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, narito kami sa inyong banal na harapan upang purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan, upang ikaw, Panginoon, ay muli naming makadaupang palad sa pamagitan ng ganitong gawain. Marapatin niyo, Panginoon, na kami po ay muli ninyo pagkalooban ng kagalakan at gayon din ng kasapatan ng pangunawa, upang mabatid namin, O Diyos, inyo pong ipinababatid sa amin. Kami po, Panginoon, ay muli ninyong pangunahan, kasihan sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu. Dulutan niyo rin kami, Panginoon, ng maayos po na kalagayan at daloy ng internet at signal. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Magandang umaga, Pastor Pablito Puliantes, at gayon din, magandang umaga, kapatid Josie Rose Evangelista Soliben, gayon din kay kapatid Tita Corazon Navarro. Good morning din kay kapatid Chin Grace Domingo Tangonan, at gayon din si Lola Digonis Biyaya Kasiguran Domingo, at si Ker Tangonan at din kaming Tangonan at sa bawat isa sa inyo. Yes, mga ka-Ride-On sa Panginoon, tayo po ay dumako sa ating debosyon sa umagang ito, bahagi ng ating pag-aaral sa ating pong sinisiris, na kung saan ay nandun na po tayo sa Galatians chapter 1 verses 6 to 10. Pero na nakaraang Sabado, ang tinalakay po natin ay verses 6 to 7. At ngayon po ang continuity on verses 8 to 10 with the same topic natin pong tinatalakay about continuously embracing and remaining to the only one gospel. Patuloy na yakapin at manatili sa isang ibanghelyo. Hindi po ba ating Panginoong Diyos? At siyempre, ina-acknowledge natin ang mga materials na ginagamit natin, katulad po ng Full Life Study Bible, King James Version, gayon din ng salin na Tagalog na Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Good morning din sa iyo, kapatid Digonis Rotomicos, at ang kapatid Felipe Satorno. Ganito po ang sinasabi ng ating teksto. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Yun ang sinasabi sa verse 8, at mamaya ay basahin din natin yung mga sumunod na verses.
Morning, kapatid na Elizabeth Torres Caburian. Purihin na din ang ating Panginoon. At sa Tagalog na bersyon, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa amin, ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Ang tindi yung ginamit na pananalita dito ni Apostol Pablo. Good morning, kapatid na Hilda Minay. Let him be accursed. Hayaan siyang sumpain. Kapag ang ipinangangaral at tinuturo ay lihis o ibang ebanghelyo kaysa doon sa orihinal at totoong ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, ayon po sa ating natuklasan, sa ating pag-research, na kung saan yung salita na accursed o sumpain sa Tagalog, na ito ay salita sa Greek word na anathema. Anathema. Na ang ibig sabihin nito ay the one lies under the curse of God is doomed to destruction and will receive God's wrath and damnation. Iyon ang ibig sabihin. Doon sa wikang Grego, mga karaydon sa Panginoon. Ang sino man na kung saan ay binabaluktot o dinadagdagan o pinapalitan yung nag-iisang tunay na ebanghelyo. Yan ay napasasailalim ng tinatawag na sumpa ng Diyos. At gayon din ang kapahamakan ay tiyak. At gayon din na kung saan ay matatanggap ang alin, ang galit at gayon din ang kapahamakan. Yon ang ibig sabihin yung accursed o sumpain sa wikang Tagalog. Well, ayaw natin na kung saan ay yun po ay mangyari sa atin. Hindi ba mga karaydon sa ating Panginoong Diyos? Kaya nga po, tayo bilang mga mananampalataya kay Hesus Kristo, lalo na, ang mga tinawag, pinili, itinalaga, hinirang at isinugo ng Panginoon. Kinakailangan po na kung saan ay kung ang bawat isa sa atin ay tunay na mananampalataya at meron tayong kaugnayan kay Hesus Kristo at gayon din na nakikinig tayo. Pinapag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon lalo na patungkol sa ebanghelyo na kasaad sa bagong tipan. Di ba na kung saan ay atin pong panindigan yan, atin pong ipaglaban yan, atin pong depensahan yan. Ang tunay na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo at gayon din nakaakibat na ating ipinagtatanggol, dinidepensahan ng ating pananampalataya at kaugnayan kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas natin? Di po ba mga karaydon sa Panginoon? At gayon din na kung saan ang mga bagay na yan ay
nakikita nawa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa pamagitan ng patuloy na pagyakap natin at pananatili sa nag-iisang ibanghelyo ng Panginoon na siyang katotohanan na magpapalaya sa atin at gayon din na kung saan ay nakasaad kung papaano ang Diyos ng pag-ibig. Siya na pinakauna na nagparanas sa atin ng kanyang pag-ibig sa pamagitan ng Jesucristo upang tayo po ay matubos mula sa kasalanan, mula sa pagkalipin, sa paggabihag sa sanglibutang ito, na siya ang gumagawa nito. Na siya ang siyang makagagawa lamang ito sa atin upang tayo nga ay siya naman naranasan natin. Upang tayo ay manatili na mapapailalim sa Kanya at gayon din sa Kanyang mga salita. Kaya nga ho mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kung kinakailangan sa ating mga buhay bilang mga lingkod ng Panginoon at bilang mga mananampalataya, upang tayo ay kasangkapanin ng Diyos upang ating ipagtanggol at depensahan itong nag-iisang ibanghelyo ng ating Panginoon. Yes, sa mga nangangaral, nagtuturo ng ibang ibanghelyo. At gayon din na kung saan ay sila na humihikayat, kumokomberte at gayon din na nag-aakay upang sa ganon ay sumama sa kanila. Well, our task is to defend that one gospel. Our task is to correct them, but correcting them in faith and in love. Di po ba mga kanaydon sa ating Panginoon Diyos? Yes, good morning kapatid Minerva de la Cruz at gayon din ang kapatid Manang Macaria Raon. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Sino? Sino? Kapatid na Vilma Domingo, good morning din. Kaya nga ho, ito po ay ibig sabihin na yaong tunay na kawagasan din ng ating connection kay Jesus Christ at gayon din ng ating patuloy na pagpapahalaga sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Na kung saan ay nagpapakita ng ating lubos na pagmamahal sa Kanya. Gayon din ang ating lubos na pagmamahal sa nag-iisang tunay na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesu Kristo. As being revealed sa banal na kasulatan at gayon din sa nagpapatuloy na kanyang revelations at mga provision hatid sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay, mga ka-ride-on sa ating Panginoon. Kaya nga ho, kinakailangan na kung saan ay patuloy natin ma-appreciate, patuloy natin na nararanasan ang nag-iisang Ebanghelyo na yan at gayon din ng ating pagmamahal sa Kanya mismo at gayon din ang pagmamahal natin, pagpapahalaga natin sa nag-iisang Ebanghelyo ng ating Panginoon, meaning mga karaydon sa Panginoon Diyos na kung saan nararapat lamang na tayo po ay patuloy na nakayakap at nananatili sa fundamental na mga katotohanan na kasaad sa banal na kasulatan na kung saan ay
binabasa natin, itinuturo sa atin at gayon din na ating pong ginagawa. Ang anumang mga mandato at mensahe na ipinaparating po sa atin sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo at gayon din ng patuloy na gabay, pangunguna ng kanyang banal na Espiritu at gayon din ang mga katuruan mismo, lalo na si Jesus at gayon din ang kanyang mga apostoles, na kung saan ay napakahalaga po sa atin yan. Pero paano natin na kung saan ay pinapahalagahan natin? O patuloy natin na niyayakap at nananatili tayo? Kung ang tao hindi naman naglalaan ng kasapatan ng panahon upang makinig sa salita ng Panginoon, sa panahon ng mga Bible studies, sa panahon ng mga pananambahan, prayer meeting, o anumang dako na merong pangangaral ng salita ng Panginoon. At gayon din na kung saan paano natin maaarok ang mga ito at paano natin patuloy na mayayakap at mananatili sa nag-iisang ebanghelyo kung ang tao hindi niya binibigyan ng kasapatang kaukulang panahon upang basa-basahin, aral-aralin, at namnamin at alamin ang bawat mensahe pinaparating nito. At gayon din na kung saan ay isinasabuhay at gayon din ibinabahagi. Well, ang mga iyan ay mahalaga. Dahil nga naman na kung saan ay ayaw po natin na mapasama doon sa tinatawag na a curse o sumpain ng Diyos, na kung saan ay tiyak ang tatamuhin na kapahamakan at gayon din na kung saan ay matanggap pa pati ang galit ng Panginoon. Siyempre, mas pipiliin natin yaong hindi tayo malagay sa kapahamakan. Ayaw natin na kung saan si Lord ay magalit sa atin ng dahil sa ating pagpapabaya at gayon din sa ating di pagpapahalaga sa nag-iisang tunay na ebanghelyo ng Panginoon. Ngayon, ang sinasabi ni Paul sa verse 9, as we said before, so say I now again, if any man preach any gospel unto you, then that ye have received, let him be accursed. Gaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba, kaysa inyong tinanggap na, ay hayaan siyang sumpain. Hindi tayo ang magsusumpa, kundi ang Diyos ang bahala niyan. Ang Diyos ang merong tungkulin niyan. Sa katotohanan na ito na kung saan ay sinasabi ni Apostol Pablo. Ngayon sa verse 10, maliwanag din na sinasabi ni Apostol Pablo, for though I now persuade men or God, yan ang unang tanong. Or do I seek to please men? Pangalawang tanong. For if I yet please men, I should not be the servant of Christ.
Ako ba'y naghahangad ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyan lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, in the continuing embracing and remaining to that one gospel, it is not our task to please men and women. Mga karaydon sa ating Panginoon, hindi upang mabigyan ng kaluguran ang tao o sino paman. Kaya nga ho, tama yung sinasabi ng aking nabasa, mga karaydon sa Panginoon, na ganito ang kanyang pagkakasabi at ating pong hiramin. One cannot be a genuine minister of the gospel and attempt to please people by compromising the truths of the gospel. Hindi ba? Tama yung sinasabi ng aking nabasa nito. Hindi raw maaring matawag na kung saan ay genuine na lingkod o ministro ng Diyos sa kanyang ebanghelyo. Upang sa ganon ay ang kanyang ginagawa ay upang makapagbigay kaluguran sa mga tao, upang i-please ang mga tao. Sa pamamagitan na kung saan ay isinasantabi na at isinasawalang bahala na kinokompromiso na ang mga katotohanan nakasaad sa banal na kasulatan, lalo na ang mga katotohanan nakasaad sa nag-iisang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya nga ho, sa Apostol Pablo ay kanyang pinanindiganan na ang kanyang tungkulin upang magsalita, upang mangaral, upang magpatotoo ay siya ay manatili sa nag-iisang ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, hindi upang sa ganon ay i-please ang mga tao, kundi yaong bigyan kaluguran ang Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga ho, ang sinasabi mismo na Apostol Pablo doon sa 1 Thessalonians chapter 2, verses 3 to 4, maliwanag na kanyang sinasabi, mga karaydon sa ating Panginoon, sapagkat ang aming pangaral ay hindi mula sa pandaraya, ni sa karumihan, ni sa paglilinlang, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos na pagkatiwalaan ng ebanghelyo, ay gayon kami nagsasalita, hindi upang bigyan lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. Kaya nga ho, ang mga lingkod ng Diyos, tayo na mga mananampalataya sa Kanya, naglilingkod tayo, nangangaral tayo, nagpapatotoo tayo, ginagawa natin ang nararapat sa Diyos, hindi upang sa ganon ay i-please natin ang mga tao, kundi ang i-please natin ay walang iba kundi ang Diyos kay Kristo Jesus. Are you with me, mga karaydon sa ating Panginoon? Kaya nga ho, sa mga lingkod ng Diyos, hindi tayo nag-husga o sa anumang mananampalataya, kung ang pakay ng pagbiministeryo ay upang sa ganon ay maging sikat o kaya
magbigay ng kaluguran sa tao, i-please ang mga tao at gayon din makuha ang damdamin ng tao upang ma-please din siya. Kaya nga nangyayari yung sa halip na Christ-centered, nagiging pastor-centered. Sa halip na nagiging Christ-centered, ay nagiging credit-centered. Kaya nga ho, kung hindi niya makuha ang pagbibigay kaluguran ng mga tao at gayon din ang kanyang pagbibigay ng kaluguran sa mga tao, napro-prostrate, nanghihina, at gayon din na kung saan ay meron pa yung mga karanasan na kung saan ay nangaghahari sa kanya na kung saan ay insecure. Diba? Pero kung ang lahat ay ibinabalik ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos at ang tanging nabibigyan ng pleasing ay walang iba kundi siya. Sa gitna ng tagumpay at gayon din ng kabiguan, yes, nagpapatuloy tayo na kung saan ay nakadepende sa Kanya. Nagpapatuloy tayo na kung saan ay pinagsusumikapan natin sa tulong ng Kanyang gabay, sa Kanyang patuloy na revelasyon so that we may continue to religiously embrace and remain to the one na gospel na sinasabi ni Apostol Pablo. Ariwin ni mga karaydon sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, hindi lamang po ang mga lingkod ng Diyos, kundi lahat ng mananampalataya sa Panginoon. All believers, all workers of the Lord of the Gospel of Jesus Christ. Na kung saan ay kinakailangan that we indeed must make it our aim to stick to the one true gospel. As we continue pleasing the name of the Lord Jesus Christ, yes, that must be the foundation of what we are doing. In defending the gospel, in defending our faith and relationship with Jesus Christ, and even in defending the teachings, the doctrines, and the prominent beliefs we have biblically and theologically na ating pong pinangahawakan. Di po ba mga karaydon sa Panginoon? Yes, yan ang dapat na kung saan ay dinidesire natin. Tayo bilang kabahagi ng iglesia ng ating Panginoon, not to please people and not the people to please us, but to please the Lord Jesus Christ na ating Panginoon. At yan ang ipinamalas ng ating Panginoon sa Kristo na kung saan madalas din na kanyang sinasabi ng parangal ay sa Diyos Ama na nagsugo sa Kanya. Gayon din tayo. Na kung saan ay nandun na ibinibigay natin ng todo ang ating pagpupugay, ang ating pagpupuri, ang ating pagpapasalamat, ang ating pagsamba sa ating nag-iisang Diyos. Kay Kristo Jesus at gayon din sa banal na Espiritu dahil mahal tayo. Tinubos tayo, binorn again tayo, at binago tayo, at pinagkakatiwalaan pa na kung saan ay tayo po ay maaaring kasangkapanin upang kanyang maging instrumento sa paggawa ng mabuti at gayon din sa pagpapahayag ng tunay na ebanghelyo ng ating Panginoon. Katulad ni Paul, he did it. Ginawa niya, isinabuhay niya, ibinahagi niya. Kaya nga po mga kapatid sa Panginoong Diyos, to please God even it means
displeasing people. Yes. Hindi na bali na kung saan ay hindi tayo tanggap at hindi tayo mapapurihan, mapasalamatan ng mga tao, basta't ang Diyos ang pinaglalagakan natin ng ating pagpapasalamat, pagpupuri, pagsamba, paglilingkod at lahat ng kaluwalhatian ay sa Kanya. Walang labis, walang kulang mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. And that's make us happy and joyful and successful in the ministry of the Lord. Amidst of whatsoever trials, storms, difficulties, at gayon din kasama na mga kabiguan. But still, we are in the winning side because we have a victorious God. Nakasama natin sa araw-araw, and therefore, my brothers and sisters in the Lord that Jesus Christ, let us therefore religiously continue to embrace and even to remain to the only one gospel in faith in the Lord that Jesus Christ as our Lord and Savior, in living it, especially the words of the Lord, in word and even in deed, in our day-to-day life and pursuit. At tayo ay tulungan at gabayan ng Diyos. Yan lamang po ang ating debosyon sa umagang ito. Maraming salamat po, Diyos. Patuloy mo kaming pagpalain at pangunahan upang ang mga binabanggit mo sa amin, Panginoong Diyos, sa pamagitan ng panulat ni Apostol Pablo sa kapatiran sa Galacia. At gayon din, Panginoon, ng iyong patuloy na direct na intervention at revelation sa amin. Ang banal na Espiritu na gumagabay, nagkakaloob ng karunungan at kaalaman at gayon din ng pagkaunawa at gayon din ng kakayanan upang maarok namin maintindihan may sa buhay namin sa araw-araw at gayon din na maibahagi pa namin. Tulungan mo kami at patuloy mo kaming pagtagumpayin sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. At bukas po, mga kapatid, sa ating Panginoon, ay doon tayo sa remaining verses. Lahat ng mga verses na hindi natin natalakay sa chapter 1, yun po ang ating tatalakayin na bukas, so that by Wednesday, nandun na tayo sa chapter 2. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Ngayon ay ating pong batiin ng mga kapatid natin na birthday nila sa araw na ito. Kapatid na Ana Rivera Ismael ng Malabon City, Metro Manila. Via Diyos Gili Tangonan ng Tarlac City at Tarlac. Reverend Father Junito Cabillas ng Iglesia Pilipina Independiente. Nakasama natin ito sa Ecumenical. Julian Maynes Serafines. Parang inaanak ko ito sa kasal, nasawa ng pastor diyan sa bandang Maria Aurora. James Vincent Tangona ng Pamplona, Cagayan. Aki Mitch de la Cruz Gutierrez ng Dipakulaw, Aurora. Diomila Azuero ng Kawayan City, Isabela, Cora Morris. Gabi Ambuga Gamat ng San Mateo Isabela, Rolando Taganas ng San Mateo Isabela, Reverend Julio Santiago Sahagon ng United Methodist Church. Sa destino niya ngayon. Pero siya ay taga San Mateo Isabela, pero parang diyan nakatira sa bandang Malabon City, Metro Manila. Reverend Armando Duran ng
Concepcion, Misamis Occidental, at gayon din ang kanilang bahay doon sa Baliagaw, Misamis Occidental. Lady Jane Montano Pascual ng Santiago City, Isabela. At gayon din ang kapatid na Jewel Nagum Asuero ng Kawayan City, Isabela. Susan Biernes ng Milan, Italy. Deaconess Liberty Yonko Santos ng Malabon City, Metro Manila. Yes, O Lord that Jesus Christ, maraming salamat po sa mga kapatid na ito na espesyal na tatanging kaarawan nila, Panginoon. Na kung saan ay tatlo sa kanila ay mga manggagawa sa iglesia, magkakaibang denominasyon. At karamihan, Panginoong Diyos, ay mga laiko. Pero hindi lamang sila, Panginoon, kundi marami pa na may birthday sa Luzon, Visayas at Mindanao na Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa. Kasama na, Panginoon, ang bawat sanggol na isinilang mismo sa araw na ito bilang inyong biyaya sa pamilya, sa magulang nila na kinabibilangan. Salamat po ng marami at lahat po sila ay inyo pong patuloy na iingatan, proteksyonan, papagpalain ang kanilang mga buhay at gayon din ang kanilang mga pinagkakaabalan sa araw-araw. Yan man ay hanap buhay, yan man ay mga ministeryo, misyon, pangunguna, paglilingkod dahil sila ay mga manggagawa. Inyo po silang gabayan, i-inspire, i-empower, at pagtagumpayin, Panginoon, sa lahat po ng larangan kasama ang kanilang mga pamilya. Dulutan niyo rin, Panginoon, sila na maayos na kalagayan po ng kanilang mga kalusugan at mga pangatawan. At gayon din ang mga sanggol na ito, na mura ang kanilang edad, na ay lumaki sila, Panginoon, na good standing, good stature, good health. Pagbalay mo ang kanilang mga magulang nang sila'y maasikaso, maarugan at tama. At ang mga sanggol na ito ay lumaki na kaaya-aya at maging mabubuting mga mamayan. At gayon din sa kalaunan, O Diyos, sila din ay makakilala, makapanampalataya sa iyo. Tulungan mo sila sapagkat mahabang panahon pa ang kanilang haharapin sa kanilang paglaki at gayon din ang mga paparating na opportunity upang makapag-aral. At gayon din, Panginoon, na sa darating na panahon na makatatapos sila at magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Marapatin niyo, O Diyos, at marami pang daratal na birthday nila sa bawat taon na darating simula sa araw na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, yan po ang aming panalangin at ating pong awitan ng mga kapatid na ito. Nagdiriwang ng kanilang birthday. Magbuhay ka na at pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal, nang hinihiling na di pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran.
naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kaparan. Ang tahanan ngayon'y nagsasayang, ay yung pagpalain sa tuwi na lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin pinamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palapakan po natin lahat po ng may birthday at gayon din ang mga sanggol na sinilang sa araw na ito. Yes. Itin naman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At tayo po'y dumako sa ating mga panalingan. Kung meron pa kayong mga prayer requests, type nyo at isend ninyo. At sabihin ninyo ang inyong kahilingan. Kung meron din akong saan ay birthday ng isa sa mga mahal nyo sa buhay, sa pamilya, type nyo ang kanyang pangalan, sabihin nyo birthday niya, nang siya'y mabati, may panalangin natin, maawitan po natin. Aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa bagong umaga na kay ganda. Bagong araw na mahamon at bagong paparating na buong magdamag. Salamat. At maraming salamat po, O Diyos, na kung sana'y kami po ay inyo pong biniyayaan ng isang nakalipas na araw ng linggo ng pananambahan at pagsasalo-salo ng banal na komunyon. At pagsasalo-salo sa mensahe ng buhay na aming natanggap. Salamat po ng marami. At salamat po sa lahat po ng inyong mga kinasangkapan. Salamat sa lahat ng mga churches, mga lingkod mo at mga kaanim na nananambahan at nakikibahagi sa kabuang buhay at ministeryo at misyon ng iglesia na kanilang kinabibilangan anumang denominasyon. Patuloy, Panginoon, na inyo pong pagpalain at pangunahan upang mas lalo, Panginoon, na magiging marubdob at mabunga ang pagganap ng pagtugon sa inyong mandato, Panginoon Diyos, so that we may continue to be your extension as a church that reaches out people, as workers that reaches out people and communities, and as Christian believers collaborating with the people in terms of that opportunity to serve, to share, to testify, to teach, and to preach, and whatsoever that we can impart to the whole sphere of your great commission, O Lord Jesus Christ. And we thank you so much sa patuloy na pagtitiwala mo sa amin, sa patuloy na kung sana ikaw ang aming kaagapay. Yes, Lord, patuloy mo kami na gamitin. Salamat din, Panginoong Diyos, na kami po ay humaharap sa panibagong linggong ito. Mula ngayon hanggang sa darating na naman ng linggo. Sa inyo, Panginoon, ay aming ipinagkakatiwala ang lahat po ng aming haharapin na mga pananagutan at paglilingkod. At inyo pong patuloy na ikintaw sa aming mga isip at puso lahat ng mga bagay-bagay na kung sana'y aming natatanggap sa inyo nang nagpapalakas sa amin.
At gayon din na kung saan ang banal na Espiritu mo ay patuloy nawa na kung saan ay gumagabay sa amin. At gayon din ang iyong mga salita ay patuloy na kung saan ay binubusog kami. Upang sa lahat ng panahon, maging handa kami sa pagharap ng buhay na ito at gayon din sa paggampan ng aming maaring magawa. Alang-alang sa iyo, alang-alang sa pamilya, meron kami alang-alang sa iglesia, alang-alang sa lipunan kami ay kabahagi, alang-alang sa aming bansa at gayon din sa buong mundong ito na kung saan kaloob mo sa amin pinagkatiwala. Lord Jesus makes us as a blessing to others. To extend your peace, your love, your joy, your hope, your promises, your provisions, your revelations, your words. And may you continue, O Lord, to help us even in the continuing embracing and remaining to that only one gospel in terms of our faith indeed, in terms of our relationship with you as our Lord and Savior, in terms of our task to go forth and proclaim in words and in deed, O Lord Jesus Christ. And may you be always our Emmanuel, God with us. Yes, and also your Holy Spirit to be with us. Your words to abide in us also as we abide in you and to your words. Hallelujah at praise the Lord. Salamat po Panginoon sa maraming opportunities na nasa aming harapan para sa buong linggong ito. Salamat po Panginoon sa lahat po ng mga blessings na tatanggap namin mula sa inyo at sa iba. Maraming salamat po Panginoon sa every trial, every storm, obstacle, difficult naming pong naranasan sapagkat kami ay maraming natututunan. Lalo kaming lumalalim at lalo kaming tumitibay at lumalawak. Basta't kami, O Diyos, ay patuloy na nakaugnay sa iyo at gayon din ang iyong mga salita nakaugnay sa amin. Aming Ama at aming Diyos, bless the whole Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao at gayon din lahat po ng mga leaders na nungkulan sa gobyerno mula sa pinakamataas na posisyon hanggang doon sa pinakamababang posisyon, lahat po ng mga proyekto, mga programa, at gayon din sa ilalim ng mga iba-ibang mga sektor ng lipunan. Gayon din sa mga iba-ibang mga establishmento, pang negosyo, yan man ay enterprises, yan man ay incorporations, yan man ay corporations, O Lord, bless mo lahat. Maging ang mga namumuno, ang mga CEOs at gayon din ng mga employers at employees, lahat Panginoon na inyo pong pakapagpalain at ingatan. Gayon din Panginoong Diyos, lahat ng mamamayan. Lahat Panginoong Diyos, sa larangan, pang-transportasyon man, pangdagat, panglupa, panghimpapawid at gayon din ang mga mananakay at gayon din ang mga nagmamaneho. Ikaw, Panginoong Diyos, ang mag-iingat, magpapala, Panginoon, at gayon din sa iba't ibang mga larangan. Pati na, Panginoon, ang mga overseas Filipino workers na nasa iba't ibang mga bansa at gayon din ang mga nagproproseso ng kanilang mga pangailangan upang sila ay mangibang bansa at gayon din ang mga iba na kung saan ay magbabakasyon. Patuloy, Panginoon, na kung saan ingatan mo sila pagpalain at gayon din na pagtagumpayan ng kanilang mga gawain at ingatan niyo sila, Panginoong Diyos, at magiging maganda ang trato at relasyon ng kanilang mga employers sa kanila nang hindi sila sinasaktan, inaabrabyado. Maging maayos po ang kanilang kalalagayan patungkol sa kalusugan at pangatawan at gayon din anumang kanilang mga pangailangan, lalo ng kanilang mga pamilyang kinabibilangan ay natutugunan, Panginoong Diyos.
I-bless mo rin, Panginoon, ang larangan po ng agrikultura. Lalo ng mga farmers, lalo na, Panginoon, ng mga fishermen. Gayon din, Panginoon, sa mga nasa larangan ng livestock, yung mga nag-aalaga ng mga hayop na mga kinakain. Gayon din ang mga nagtatin ng mga gulay na kinakain at gayon din sa mga punong kahoy na namumunga ng prutas. Yes, lahat sila pagpalaing gayon din ang kanilang mga pamilya at gayon din, Panginoon, sa larangan po ng transportasyon upang madalang kanilang mga harvest. Ano man ang kanilang mga pangailangan ay inyo pong ipagpala din, Panginoon. Yes, matugunan, Panginoong Diyos, sa ibang problema hinaharap ng agrikultura. Gayon din sa turismo, sa health, at gayon din sa iba-ibang mga larangan. Bless the Philippines as a whole. Bless us all, O Lord, that Jesus Christ. Bless the whole world. Gayon din ang buong sangkatauhan at lahat, Panginoong Diyos. And may your peace and love and righteousness and holiness na siyang mangibabaw, maghari sa buong sanglibutan na ito, Panginoong Diyos. Upang sa ganon ang pangmatagalan na kapayapaan, nakaakibat ng katarungan, Panginoon, katwiran at kabanalan, Panginoon Diyos, ang siyang makamtan ng lahat ng bansa, buong mundo at lahat ng sangkatauhan, O Diyos. Marapatin niyo na ang mga digma nangyayari, lalo na sa pagitan ng Ukraine at Russia, ay matapos na. Nang magpanimula ng panibagong yugto ng buhay, lalo na ang nagyabrado na bansa, ang Ukraine, upang sila'y ma-restore muli, upang sila'y makabangon, O Diyos. Gayon din sa mga iba-ibang problema sa West Philippine Sea at gayon din ang problema sa pagitan ng China at gayon din ng Taiwan. Nanawa, Panginoon, na hindi po mauwi sa digmaan. So many problems na kung saan nangyayari sa buong mundong ito. Well, tulungan mo kami noon, pagpalain po ninyo. Patuloy po, Panginoon, nakasangkapan ninyo ang lahat ng mga churches, mga manggagawa at mga kaanim. So that the ministry of evangelism explosion, mission explosion, and even spiritual revival and reawakening will continue to happen in every place, here, there, and elsewhere, so that more souls to bring unto your feet, to repent and to receive your forgiveness and cleansing, and even the opportunity to experience that spiritual radical change provide mo. At gayon din na kung saan ay tumanggap sa iyo, Jesucristo, bilang Panginoon at tagapagligtas at magpanimula ng buhay na kung saan ay iyong pinapaging dapat tungo sa inyong pinapalakas at nilulubos tungo sa Christian maturity and Christian perfection. Marapatin niyo, Panginoon, na katulad ng aming natalakay kahapon sa lahat ng sumusunod sa leksyonaryo, napakarami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Patuloy po kayo, Panginoon, na tumawag, pumili, magtalaga at maghirang, magpahayo ng mga magiging karagdagan na mga manggagawa mo, Panginoon, sa iyong ubasan at sa iyong kaharian. Upang sa ganun, Panginoon Diyos, ay mas lalong mapabilis ang katuparan ng iyong pangako na ikaw ay babalik muli. Di ba sinabi mo, Lord, na hanggat hindi na ipangangaral ang Ebanghelyo, yes, from east to west, north to south, vis-a-vis, na hindi pa mangyayari yung katapusan at ng iyong pagbabalik. And that would serve as a challenge to all of us.
in the church. Sabing hanay bilang mga mananampalataya at bilang iglesia. Huwaming Ama at aming Diyos, hindi pa natapos ang laban namin sa COVID-19 na siya naman ipinapanalangin namin, Panginoong Diyos, na marapatin niyo na ito ay magwakas na. In the mighty name of Jesus. Gaya di Panginoon na kung saan ay handa mo kami sa darating na panibagong yugto ng buhay na wala na itong pandemic na ito. Yes, ang kagalingan ng lahat po ng cases ng pandemic sa buong mundong ito. Pati na Panginoon lahat po ng may magkakaibang klase ng karamdamang pinagdadaanan. Sa buong mundong ito, Panginoong Diyos, di man namin kilalang pinakamarami, kasama, Panginoon, ang mga pinapanalangin po namin araw-araw katulad po ng kapatid na Nanay Ninita Ramos, Grace Ramos Jimenez, Medi Yambao ng Chicago, Illinois. Gayon din, Panginoon, kapatid na Iyas Holy Spirit Domingo ng Quezon City, ang kapatid na David Perry at Rose Perry, Ann Navarro, at gayon din, Panginoon, ang kapatid na Jane Lumacan, Demetria Ebuesa, at si Julius Arcipi, Pastor Oliver Ochia ng Bible Baptist Church ng Cebu City, Ani Angkaha Surocaport, Pastora Baby Bulgado ng Caloocan City, pati na, Panginoon, ang kanyang anak na si Connie Bulgado, gayon din, Panginoon, ang kapatid na Ome Inyang Torres Cruz, Andy Dabo, Emilita Barcela ng Dinalupihan, Bataan, Nanay Rebelina Makatugal at gayon din ng Nanay Sophia Mercado at gayon din ang kapatid na Eileen Mercado, diyan sa bandang Bataan. Pati na, Panginoon, ang kapatid na Billy Repalda ng Santa Isabela at gayon din ang kapatid na Beth Gallego ng Kawayan City, Isabela Marizel, Gadi Tantengko ng Hermosa, Bataan. At gayon din kung meron pa sa kanila na kung saan ay meron pong pinagdadaan na karamdaman, Tita Digonis Perla Kabakungan Bautista ng Quezon City. Gayon din, o Ama at aming Diyos, ang kapatid na Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar. Tita Corazon Navarro at ang kanyang kapatid na si Rinaldo, at gayon din ang asawa ni Rinaldo na si Meriel Navarro ng City of Balanga, Bataan. Kapatid na Mirna Sanchez Rapanan Dakanay ng Sydney, Australia. Evangelist Jesus Analisa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan. Kapatid na Belita Celeste ng Talim Island, Binangan, Rizal. Pastora Elsa Piridot ng kanyang anak ng Cardona, Rizal. Pastor Pablito Pulyantes ng Binangonan, Rizal, pati na, Panginoon, kapatid na Rodolfo Taklay ng Victoria, Tarlac, Erwin Santos ng Bicol, Diconis Nelda Zelanga ng Bataan, Alvin Agraan ng San Mateo Isabela, at gayon din ang kapatid na Roderick James Dasil na nasa Alabang Medical Center o siya ay nakalabas na. Gayon din ang kapatid na Nika Cruz Bagtas ng Limay, Bataan. Gayon din, o Ama at aming Diyos, ang iba pang mga kapatid namin. Jean Santiago ng Marilao, Bulacan. Roger Montevergen na nasa kanilang tahanan, Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas. Boy De Leon ng Acacia, Malabon. Ang tatay Luis Adormeyo ng Sablayan, Occidental Mindoro, at gayon din ang kapatid na Ruel Lusong Humol ng Maribelas, Bataan. Pastor Apolinario Mendez ng Rizal, Nueva Ecija. Ang kapatid na Haidstiana Pulido ng Calawag, Quezon. Lahat sila, Panginoon. Kasama ang mga total cases at lahat ng laman ng pag-abutan at sila na nasa baling ng karamdaman sa kanilang mga tahanan sa mandago sa mundong ito.
Nagayo po, Panginoon, ang siyang nakababatid ang bawat detalye ng kanilang kalalagayan. At yan ang kaibahan ninyo sa amin, O Diyos. You know everything, being the omnipotent, omnipresent, and omniscient God in Jesus Christ. Hallelujah, at praise the Lord. Allow us, Lord Jesus, to continuously acclaim, declare, agree, and even to ask you to please release to all of them. Through the presence, the power, and the acts of your Holy Spirit, complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, restoration upon restoration, spiritual and financial provision upon spiritual and financial provision. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming nagkakaisang panalangin. And even to bless each family they belong, their livelihood, their faith, and spiritual growth, O Lord Jesus Christ. Yes, Lord, maraming salamat po sa presence ng bawat isa. Salamat po sa bawat buhay nila at gayon din ng kanilang mga pamilyang kinabibilangan. And that may you continue to bless them all the way, to inspire them, to empower them, and to provide all their needs. Bless their livelihood, bless their health and bodies. Bless, O Lord, that Jesus Christ, ang kanilang mga dreams and aspirations to come into a reality, O Lord, that Jesus Christ, because of you. Be with us for the whole day, O Lord, that Jesus, and again, we indeed rededicate ourselves, everything to you, O Lord, that Jesus Christ, by claiming to seek first your kingdom and your righteousness, so that all things will be added unto us. Hallelujah! Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen sa Panginoon. God bless and protect us all always through the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever. In Jesus Christ, our Lord and Savior, everybody will say Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Well, kumusta kayo mga karaydon sa Panginoon? Kumusta ang buhay dyan? Kumusta ang mga pamilya ninyo? Kumusta ang bawat pinagkakabalahan nyo sa araw-araw? Kumusta ang inyong mga health? Tayo ho ba ay nangingiti pa rin? Yes. Puri ng Panginoon, maraming salamat po sa inyong presence. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Raydon Ministry. Salamat po sa inyong pagpapaabot ng inyong mga comment at gayon din sa inyong pagtalo sa ating page at gayon din sa pag-share ninyo ng bawat episode ng Ride On Ministry. Well, you may also visit my YouTube channel, Bishop Leo Tangonan, and may you would like also to like, share, and subscribe, and even clicking the button bell so that every time we have a live streaming, you will be notified, mga karaydon, sa ating Panginoon Diyos. Ngayon ay ating pong pasinayaan ang mga iba-ibang mga inspirational and encouraging comments na inyo pong ipinarating dito sa Ride On the Ministry. Yes, purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, how are you, my dear Pastor Pablito Pulyantes ng Binangonan Rizal? God bless Pulyantes family. Yes, ang kanyang comment. Good morning po, Bishop. Maraming salamat gayon din sa iyo at gayon din. Kumusta ka na kapatid na Josie Rose, Evangelista Soliven ng Maria Aurora? God bless Evangelista Soliven family. Ang kanyang comment. Good morning. God bless us all po. Thank you. Gayon din sa inyo. With every po ng puso at gayon din ng prayer. Gayon din mula sa ating kapatid na, yes, kumusta ka, Diconis Ruth Tumicos, ng Bagong United Methodist Church, Bayan ng Nilamon, Lanao, Del Norte, Mindanao. Mayong adlaw sa tanan, daghang salamat.
God bless Tumikos family at gayon din sa maabalang ministeryo at pangunguna na ginagawa mo sa iglesia at gayon din sa lipunan. God bless you all. Hallelujah. Ang kanyang comment ay emoji po ng ice cream ho ba yan o milk tea na dalawa at gayon din akong sana ay merong pagbati na good morning. Salamat. Good morning din kapatid. Gayon din mula sa kapatid na Felipe Satorno ng Maria Aurora. Yes, ikaw ba ay on duty ngayon? God bless Satorno family. Ang kanyang comment, magandang buhay po, Bishop Lee Tangonan and Ma'am Jean Grace Tangonan. Blessed Monday po. Thank you very much. Kayo din po sa inyo lahat dyan. Kumusta po kayo? Salamat po sa paumusta. Kumusta rin kayo lahat dyan? Ngayon lang po muli ako nakasubaybay sa inyong ministry. Dahil po sa naging busy po ako sa aming bagong project. Kasalukuyan po kami nagpapatayo ng multipurpose building. God bless your ministry, Bishop. Thank you very much. Whenever niyo po ng prayer at gayon mo ka ng tao, puso at gayon din ng peace. Well, naunawaan natin yung kapatid at shout out sa inyong multipurpose building na inyo pong ipinapatayo. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon at gayon din mula sa kapatid na Elizabeth Torres Caburian. Purihin ang Panginoon. Nice to meet you again in this live streaming wherever you are in Luzon, Visayas, and Mindanao beyond the Philippines. Well, please extend my regards to the family. And please always remember that God with you always in Jesus Christ. God bless Caburian family. Ang kanyang comment, amen, good morning and God bless Bishop. Thank you very much. Gayon din po sa inyong lahat dyan. Hilda Minay na laging nakangiti, meron libon lagi sa kanyang buhok. God bless Minay family. Kumusta kayo lahat dyan? Hallelujah. Ang kanyang comment ay emoji po ng pulakpak. Pumalakpak daw tayo. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kumusta ka na kapatid na B, Governor B, Vilma Domingo ng Panzol, Dilaman, Quezon City, Barbalila. God bless Domingo family. Excuse me po. Ang kanyang comment, mapagpalang umaga ng Lunes sa ating lahat po, Bishop. God bless po. Pabati po ang anak ko si Christian Al Domingo. Birthday niya po ngayon. Salamat sa panalangin po. God bless you, Bishop and family. Amen, amen. Maraming salamat. Mapagpalang umaga din at God bless you all dyan. O aming Ama, daming Diyos, maraming salamat po sa natatanging pagdiriwang ng kaarawan ng isa sa mga anak ng kapatid na Vilma Domingo na si Christian Al Domingo, O Lord. Marapatin niyo, Panginoon, ang buong pamilya, lalo na si Christian bilang isang Kristiyano, ay malubos ang kanyang pagpapasalamat at pagtatalaga ng buhay sa iyo. Nito mismo sa panahon ng kanyang kaarawan. Patuloy niyo sa ingatan, pagpalain Panginoon sa lahat po ng larangan. Pati na Panginoon ang kanyang buhay mismo, ang kanyang future. At gayon din Panginoon Diyos na marami pang darating na matatagumpay at pinagpapalang kaarawan sa kanyang buhay, Panginoon. Yes, Lord, bless the whole family of Domingo. In Jesus' name, lahat ay magsabi ng amen sa Panginoon at awitan natin ang kapatid na ito. Happy birthday, oh happy birthday. Happy birthday, Christian Al Domingo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palapakan natin ang kapatid na Christian Al Domingo sa kanyang birthday sa araw na ito. Ito naman natin ng kanilang pamilyang kinabibilangan. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din ng added emoji comment ng ating kapatid na Vilma Domingo, puso, kulay pink, may star at may nakasulat na amen. At gayon din na emoji ng palakpak. Malakpak na naman daw tayo. Purihin natin ang Panginoon.
Hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang kanyang added comment na nakataas ang kanyang dalawang kamay. Purihin ang Panginoon. At gayon din ang nakasulat na blessings. Hallelujah, more blessings to come to us. Mula sa ating Panginoon sa Kristo, purihin natin ang Panginoon. How are you, my dear, Julieta Antonio? God bless sa Antonio family. Palapakan natin. Hallelujah at praise the Lord. Mula dyan sa bandang, sana ba? Nueva Ecija, purihin natin ang kanyang comment. Amen at amen. Good morning po. Maraming salamat likewise. Gayon din mula sa ating kapatid na Hilda Minay added comment. Yes, dalawang milk tea na kung saan ay nagtotos. At gayon din ang kanyang pagbati. Good morning. Maraming salamat. Good morning din sa iyo, kapatid. Yes, kumusta na kapatid na Pastoral Leonard Dato ng Sito Balang, Bataan? God bless Dato family and even your ministry and leadership that you are doing every day. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan natin ang kanyang comment. Magandang buhay po, Bishop at Gina Nolbiat sa ating lahat, mga Karaydon Ministry. Thank you very much. At gayon din sa inyo lahat dyan, magandang buhay at God bless you all dyan. Gayon din ang kanyang added comment. Salamat po sa mapagpalang lunes ng umaga sa ating lahat. Salamat po, gayon din po sa inyong lahat dyan. Manang Makarya Raon ng Barangay Tondol, Anda, Pangasinan. Kumusta kayo lahat dyan? God bless Karitero Raon family. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment, mapagpalang umaga sa ating lahat, Bishop Litangonan at Ma'am Jean, lahat ng mahal mo sa buhay mo, Bishop. Maraming salamat po, gayon din po sa inyo na. Maraming salamat sa Panginoong Diyos sa paggabay mo sa pagtulog at muling nagising at bumangon. Maraming salamat sa Radon Ministry sa Panginoong Diyos. Maraming salamat sa araw-araw, mga blessing mo sa aming lahat ng mga anak, Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kami po ay nakikisama sa inyong pagpapasalamat. Yakapin mo kaming mahigpit. Yes, at yakapin namin din kayo, Lord, ng mahigpit para mahiwalay sa iyo. Mauuna kalagi, Lord, sa buhay namin. Love, care, prayer, always. Karitero Raon family. Yes, ipag-pray ang Tondol Beach Community Christian Church. Lahat ng bahay, sambahan ni Lord bless. Ang buong mundo at buong bansa, mga namumuno, buong bansa at mauuna si Lord sa mga namumuno. Praise God. In Jesus' name, magmahalan tayong lahat, magalak at masaya siya, Lord. Sa pangalan ni Jesucristo, lahat po ng laman ng prayer request at panalangin ng aming Manang Makarya Raon na inyo pong pairugan. Yes, na pagpalain pangunahan ng Tondol Beach Community Christian Church sa lugar na yan at gayon din lahat ng mga bahay, sambahan, anumang denominasyon, saan man naroon sa mundong ito, pagpalain nyo lahat, pati ng mga manggagawa, at gayon din ang mga kaanim. Pagpalain, Panginoon, ang buong mundo, at gayon din ang buong bansa, at gayon din lahat po ng namumuno. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Yes. Gayon din ang karugtong ng kanyang comment. Bless lahat ng mga pastor. Palapakan naman natin lahat po ng mga pastor, mga dakonesa, mga lingkod ng ating Panginoon. Yes. Pati na rin ang mga laiko, purihin natin ang Panginoon. Yes. Salamat sa Diyos, I love you, Lord. With emoji po ng puso, puso, puso. Prayer mula dito hanggang doon at gayon din hanggang doon. Hanggang dito, hanggang doon. Meron pang puso. Hanggang dito, puso. Hanggang doon, puso. Hanggang doon. Puso hanggang doon, palapakan naman natin ang siksik. Liglig ka na maapal na puso at gayon din ang panalangin. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din na sa kapatid na Pastoral Leonard Dato added comment. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Bless of me more. Bless.
Yes, Lord, less of me, more of you. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon din ang kanyang added comment. Amen. Thank you, Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At praise the Lord. Puri ng Panginoon. Gayon din mula sa kapatid na Milita Celestina ng Talim Island, Binang Rizal at gayon din ang kanyang mahal na asawa, Pastor James Celestina. God bless the entirety of Celestina family at gayon din ang inyong ministeryo, pangunguna at gayon din ang inyong mga kabuhayan. Purihin natin ang kanyang comment. Magandang buhay po sa ating lahat. Ride on Ministry, happy Monday po, Bishop Lito, Ma'am Jean. And God bless you all. Maraming salamat po, magandang buhay din sa inyo lahat dyan. At God bless you all with every po ng prayer. At gayon din ng puso, peace, bulaklak ng umamayala. At gayon din ng sunflower. At gayon din ng rosas. At gayon din ng talbos ng malunggay. Palapakan natin. Added comment mo na sa kapatid na Felipe Satorno. Salamat po sa mabayang mensahe ng buhay, Bishop. Amen. Palapakan natin ang Panginoon pag-glow with emoji po ng prayer. Uri ng Panginoon at maraming salamat naman na inyo pong na-appreciate ang bawat mensahe ng ating Panginoon. Hallelujah! At praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon pag-glory. At gayon din mula sa kapatid na Melita Celestina, added emoji ng panalangin. May star at may nakasulat sa ribbon na blessed. At gayon din ng thumbs up ng dilang na kung saan yan po ay blessed na blessed. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! At gayon din mula sa kapatid na Josie Rosabelis of Ben, added comment, amen at amen sa mabiyang mensahe ng buhay. God bless you, your family, and your ministry, Bishop. Thank you very much. So God be the glory at gayon din. God bless you all dyan. Whenever you po ng prayer at gayon din ng puso at gayon din ng prayer. Puri ng Panginoon. Salamat po sa inyong appreciation sa mensahe ng buhay. Purihin natin ang pag-gayon ng added comment mula sa kapatid na Melita Celestina. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Whenever you po ng prayer. Puso, peace. Gayon din bulaklak ng sunflower, gumamel at gayon din bulaklak ng rosas, gayon din talbos sa malunggay. Purihin natin ang Panginoon. Masarap po mag-ulam ngayon ng talbos na malunggay na merong kasamang gumamela at gayon din ng sunflower. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, added comment mula sa kapatid na Juliet Antonio. Amen. Salamat po sa mabayang mensahe sa araw na ito. Palapakan natin ang Panginoon with the glory. Salamat po for appreciating the message at gayon din mula sa kapatid na Minerva de la Cruz. Kumusta kayo dyan sa Batangkalangka, Batangas? God bless de la Cruz family. Purihin natin ang kanyang comment. Amen. Whatever po ng prayer at gayon din ng emoji na ganito. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Gayon din naman sa kapatid na Melita Celestina, added emoji comment. Yes, ng nakatasang dalawang kamay nagpupulit gayon tumatanggap ng blessing ng Panginoon. Meron nakasulat na blessings mula sa Panginoon at gayon din ng emoji ng puso kulay pink, yakap-yakap at gayon din ng emoji ng kanyang palad na kung saan ay meron tumatalon na puso. Yes, yan ang yan. Ano bang tawag diyan? Hindi naman Jack Stone kundi Jack Love. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din ng emoji ng puso kulay pink na merong amen at 5 stars. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din ang kanyang panawagan na kung saan pumalakpak na naman daw tayo. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon din ang kanyang added comment. Amen, amen, amen. At merong mga emoji ng prayer sa pagpapagitan. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din ang kanyang added comment. Bishop, opo, kapatid na Melita, patuloy po ninyo akong ipanalangin. Di pa po okay ang pakiramdam ko po. Simula po noong mag-second dose po ako. Salamat po sa prayers po ninyo, Bishop, at God bless you always. Whenever niyo po ng tatlong panalangin at gayon din ng puso at gayon din ng peace. Yes, and welcome to God be the glory. O aming Ama at aming Diyos, narito po ang madamdamin at sinserong paglapit ng kapatid na Melita Celestina upang hilingin idulog sa inyo, Panginoong Diyos, na kung saan ay meron pa bang nararamdaman, Panginoon, na siyang epekto ng kaniyang tinamo na second dose ng vaccine. Aming Ama at aming Diyos, kahilingan po namin na huwag po ninyong patagalin ang kanyang mga nararamdaman, kundi mapanumbalik, Panginoong Diyos, sa iyong tulong at sa iyong miraculous na pagpapaabot ng inyong
pagpapagaling, for her to have good health and wellness. Marapatin niyo, Panginoon, and even to bless her all the way at gayon din ang kanyang asawa sa kanyang ministeryo at pangunguna at gayon din ang kanilang livelihood at gayon din ang kanilang buong angkan ng mga Celestra. Patuloy na i-bless mo sa araw-araw at maging sa tuwit-tuwina. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Gayon din mula sa kapatid na Pablito Pulyantes, Pastor. Added comment, purihin po ang Panginoon sa paglilingkod niyo, Bishop. To God be the glory. God bless you po and the whole family. Maraming salamat at gayon din. God bless you all and your whole family. Yes, kumusta ka na, Administrative Pastor? We are Rocky Meneses dyan sa bandang Agusan del Sur, Centenary United Methodist Church, Shuttle of June, at God bless Meneses family and your ministry and leadership that you're doing every day in the church and in the society. Hallelujah! Praise the Lord. Well, ang kanyang comment, mayong buntag po, Bishop Litangonan, watching po from Agusan del Sur, Centenary UMC. Thank you very much. Mayong buntag din sa tanan. Tanyong lahat dyan, daghang salamat. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Yes, how are you, my dear kapatid Ray Santos? Nice to meet you in this live streaming. Where are you now? Please extend my regards to the family. God bless Santos family. Hallelujah! Ang kanyang comment, amen. Yes. Gayon din, added comment mula sa kapatid na Amelita Celestra, Bishop. Opo, kapatid na Amelita, nagpapasalamat po sa Diyos. Muli ay ginising tayong lahat ng Diyos sa umagang ito ng Lunes. Gabayan po ninyo kami sa buong maghapon, sa pagtulog po namin sa gabi. Ingatan po ninyo po kami. Bantayan mo kami sa inyong mga anghel. Yes, welcome. And yes, in the mighty name of Jesus, we agree with your thanksgiving and prayer unto the Lord that Jesus prays for guidance and for Him to be with us always for the whole day at gayon din ang buong magdamag. In Jesus' name, yes, we ready po ng prayer at gayon din ng peace, talbos na malunggay, gayon din ng bulaklak ng mamela at ng sunflower at gayon din ng roses at gayon din ng prayer. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at gayon din. Added comment mula sa kapatid na Bel Dios Pinto. Blessed Monday morning po, Bishop Litangonan, Ma'am Jean Grace Tangonan at sa ating lahat po. God bless po your ministry and God bless us all po. Thank you very much. Blessed Monday rin at ingat kayo lahat dyan at God bless Pinto family with every po ng prayer puso. Gayon din ang kanyang added comment. Amen po, Bishop Litangonan. We every po ng prayer at gayon din ng puso. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po sa lahat po ng mga comments ninyo at gayon din sa pagkikibahagi ninyo sa gawain na ito. Gayon din sa mga kapatid natin na kung saan ay hindi man sila nakapagpabot ng kanilang mga comments. Ang inyong presence at pakikinig at pakikimanalangin ay talaga naman lubos natin pong nire-recognize at pinapasalamatan. Katulad po ng kapatid Annalisa Tomas ng Maryland, USA. God bless Tomas family at gayon din ang kapatid ng Brother Ernest Arcangel Felix dyan sa bandang USA. God bless, Felix family. Kita Corazon Navarro ng Sito Balanga, Bataan. God bless Navarro family. At gayon din ang kapatid na Achi Marinito Pondon dyan sa bandang Cebu City, Cebu, Visayas. God bless Pondon family and your ministry and leadership that you're doing every day. At gayon din ang kapatid na Lucy Chan, Hides Chan Pulido ng Calawag, Quezon. Yes, God bless Pulido family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang abang lingkod ng Panginoon ay pansamantalang nagpapalang po sa body sa ating mula episode 830 tungod sa maraming episode ating pangarapin mula Lunes hanggang Sabado tuwing alas 7 ng umaga. At gayon din tuwing araw po ng Linggo, alas 6 po ng gabi. Binabalik po natin lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoon. At palapakan naman natin, shout out, i-bless natin si Lord Jesus, ang kanyang Holy Spirit,
ang Diyos Ama at gayon din ang nag-iisang Diyos na hayag sa tatong persona at gayon din ang libo-libo bilang ng mga angels ng Panginoon sa buong kalangitan at gayon din ang kaharian ng Diyos, kingdom favor sa bawat isa atin, kingdom peace sa bawat isa atin, kingdom blessing sa bawat isa atin, kingdom victory sa bawat isa atin, kingdom joy sa bawat isa atin, kingdom love sa bawat isa atin, kingdom faith sa bawat isa atin, kingdom hope sa bawat isa atin. Purihin natin na pagayin din ang comment ang ating kapatid na Achi Marianita Pondo ng Cebu City, Visayas. Maayong adlaw sa tanggang salamat. God bless Pondon family at even your ministry, Hulward Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19 tumayang alas 7 ng gabi at gayin din ang yung medical work to the hospital. God bless Pondon family. Hallelujah ang kanyang comment. Blessed morning po sa lahat, Bishop. Good morning. Late po ako. It's okay. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At babay po sa badi sa atin at may we enjoy the whole day at gayon din ang blessing na ating tatanggapin para sa ating tanghalian at gayon din sa gabi at gayon din sa umaga at gayon din sa mga pagkipagita ng mga merienda. Purihin natin pang babay po sa badi sa atin sa muling pagkikita. Yes.